Alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya ay humayo at pinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yun. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa huling Miyerkules tayo ng buwan ng Hulyo at ngayon sa 31 ng Hulyo, atin pong ginugunita ang pundador ng mga Hiswita, si San Ignacio de Loyola. Sa atin pong mga pagbasa, atin pong mapagninilayan ang paksa ng kahalagahan, value. Sa salitang Hebreo, ang pagbigay halaga sa isang bagay ay tinatawag lang direct, na sa atin naman ngayong mga pagbasa ay sa koinokona Griego, tenaxia, na nasali naman sa Latin na pretium. Kaya nga sinasabi una sa lahat, ang tungkol sa paghahari ng Diyos, Basiliaton Oranon, na ito ay katulad ng dalawang bagay. Una, ang kayamanan na nakatago o nakabaon. Pangalawa, ang tungkol sa isang mangangalakal ng perlas na naghahanap ng mamahaling perlas. Itong ating ebanghelyo na pakaiksi lang, ito ay mayroon lang 3 bersikulo. Versikulo 44, 45 at 46. Ngunit ito ay pagtuturo ng napakahalaga na bagay tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesus ay gumagamit ng mga ordinaryo na mga bagay sa ating mundo na makikita, madarama o kaya maranasan upang ang mga ordinaryo na mga bagay ay nagsasalamin at magtuturo tungkol sa mga bagay-bagay na hindi maunawaan at hindi makikita at hindi maranasan sapagkat ito'y napakalalim at ito yung mga misteryo o ang tinatawag na mga espiritual na bagay gaya ng paghahari ng Diyos. Mayroon pong dalawang klase ang ating pakiugnay at pagsabuhay sa paghahari ng Diyos. Una, ito yung ating napakinggan sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, verso 44.
ang tinatawag na ang kayamanan na nakatago o nakabaon. Tesauro kay krimino. At itong tesauro na o kayamanan na nakatago, nakabaon sa lupa ay tsansa lang na nahukay ng isang tao. At dahil ito'y kayamanan na napaka-espesyal sa kanya, kanya pong ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Ang isa naman ay sa versikulo 45-46. At ito yung isang mga lakal na naghahanap ng mamahaling perlas. At nung natuklasan niya ang tinatawag na, ayon pa sa Koinoko na Griego, na Polytimon margariten o sa Latin, Preciosa margarita o sa atin, ang mamahaling perlas, ay kanya pong ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang mamahaling perlas. Kapag katingnan po natin ang napakaiksi na kwento, ito po ay kwento ng ating paglalakbay espiritual. At mayroon pong dalawang klase. Ang unang klase ay basta't nabubuhay lang tayo sa ordinaryo at karaniwang paraan sa buhay. Ngunit isang araw sa buhay natin, bigla na lang dumating ang biyaya ng Diyos. At itong biyaya ng Diyos na atin pong natanggap na para siyang isang pagpapahayag sa kalaliman o kaibuturan ng ating sarili, ay binibigyan natin ng saysay at halaga. At dahil dito, iniwan natin ang lahat. At upang maiwan ang lahat, ang aksyon po dito sa ating ebanghelyo, pinagbili ang lahat. Ibig sabihin, gagawa na tayo ng paraan upang ang Diyos ay maging sentro, maging saysay o kahulugan ng buhay. Sa pangalawang paraan, ito yung paraan na tayo mismo ay naghahanap ng kabuluhan sa buhay. At ang ating paghahanap, marami tayong ginagawa. Gaya ng isang mga lakal ng perlas na marami nang alam kung paano masumpungan ang isang kakaiba na perlas sa buhay. Pero sa kunting pagsisikap o dili kaya sa pagpupunyagi, natagpuan rin ang hinanap-hanap. Parang tayo rin sa paglalakbay, pananalig o panampalataya, hinahanap-hanap natin paano ba ang ating ugnayang malaliman sa Diyos. Kuminsan mayroon tayong mga debosyon, kuminsan mayroon tayong mga panalangin, iba't ibang klaseng panalangin at tayo nagbabasa at atin pang sinusuri ang lahat. Ano ang mga nangyayari sa ating kapaligiran at ating inuugnay sa ating buhay pananalig at kung paano pa magkaroon ng ugnayan ito sa ating paghahanap sa Diyos at paghahanap ng Kanyang paghahari sa ating mga puso. Hanggang natuklasan na natin. At nang natuklasan na natin para itong kakaiba, napakamahal na perlas na kung saan iniwan natin ang lahat, ipinagbili ang lahat at tayo ay naugnay na sa Diyos. Ito yung tinatawag natin na dalawang klase na paghahanap ng kahulugan ng buhay. Ang una, basta't bigla na lang dumating dahil biyaya ng Diyos. Ang pangalawa, gumagawa tayo ng paraan upang ating mahanap-hanap, upang ating masumpungan, upang ating matuklasan din ang nagbibigay kabuluhan sa buhay. Ang mahalaga ay natuklasan natin at tayo gumawa ng hakbang. Kuminsan sa buhay natin, mayroon tayong tinatawag na isang mga pagtingin sa buhay na dahil sa ating mga pinagdaanan, kuminsan tayo ay nagreklamo o dili kaya gumawa ng isang negatibo na reaksyon. Maski ang mga taong mga banal o mga propeta
mayroon rin ganon mga reaksyon. Ito'y ating napakinggan sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 15, verso 10 at verso 16 hanggang 21, na para kay Jeremias, nagtatanong siya sa Diyos, bakit hindi matapos ang kanyang paghihirap? Wala naman siyang ginagawang masama. At bakit ang lahat na lang ay nangyari sa kanya dahil siya ay hinirang na isang propeta? Kuminsan mga tanong rin sa atin yan, kung saan tayo napalapit sa Diyos, kung saan tayo nagbago at dito nagkaroon tayo ng debosyon sa Pong Hesus Nazareno, ay dumaan ang mas napakaraming hamon, napakaraming mga pagsubok o salarin sa buhay o pinagdaanan sa buhay. Bakit kaya ganon? Sapagkat ang ating Panginoon ay tumitingin po paano pa maging dalisay ang ating puso at ang ating kaluluwa. Ang ating mga pinagdaanan sa buhay upang ating matuklasan ang tunay na kabuluhan ng buhay na ang Diyos, ay tayo ay nililinis unti-unti. At ang paglilinis ay hindi madali, sapagkat mayroon tayong kinakapitan na iba. Kumakapit tayo sa mundo, kumakapit tayo sa kayamanan, kumakapit tayo sa mga pangpolitika na mga kapangyarihan, kumakapit tayo sa sarili natin na akala natin tayo na ang pinakamahalaga sa mundo at ayaw natin na tanggapin na maluwag ang mga pangyayari sa labas o ang ating kapwa-tao ayon sa ilang opinyon. Ito ay mga pinagdaanan natin. Unti-unti tayong nililinis at ang paglilinis una sa lahat sa yugto na ito ba'y katotohanan. Pangalawa, na ito ba hindi lang totoo. Ito ay nagdala ng kabutihan. At pangatlo, ito ba ay nagligtas sa atin at nagligtas din ng iba. Kapag ka titingnan po natin sa ganitong mga paraan upang maging malinis, maging dalisay, ang bawat hakbang natin sa ating paglalakbay pananampalataya o sa ating tinatawag na paglalakbay sa loob ng ating sarili na pinakamatindi, pinakamalalim, pinakamahaba na paglalakbay. Ikumpara sa paglalakbay sa labas sa mundo na maiksi lang at hindi mahirap. Napakahirap una sa lahat ang pagtanggap ng ating sarili na ating unti-unting iwaksi at ating tanggalin ang ating mga kahinaan, ang ating mga pangsarili na ambisyon, mga opinyon o kalakaran sa buhay. Yung mga tinatawag nating mga hambog o pagmamataas sa ating sarili. Ang ating mga kayamanan, ang lahat ng ating binibigyan ng halaga na hindi pala ang tunay nagbibigay kabuluhan sa buhay. Kaya kapag ito'y ating tanggalin, napakasakit sapagkat naging bahagi na ng ating buhay. Pero kinakailangan upang tunay nating masumpungan ang paghahari ng Diyos. Hindi po maghahari ang Diyos kung ang umiiral ay ang ating pansarili na paningin, ang ating sarili na pagbigay kabuluhan sa paningin lang natin at sa ating mga pansarili na ambisyon o mga ginawang kayamanan. Ang kailangan natin pahalagahan ay ang kayamanan na makalangit. At ang kayamanang makalangit nang ilangan ng napakasakit na una sa lahat, unting-unting pagbaklas ng mga itinayo natin na akala natin ay mahalaga sa buhay. Unting-unting pagwaksi sa mga minamahal na natin. Maaring sa pamilya, maaring sa ipundar mo sa buhay, maaring iyong trabaho, at maaari din ang iyong buhay at sarili mismo. Pero, kailangan, una sa lahat, na ang mga nakabaon na kayamanan ng Diyos sa ating mga puso na matagal nang itinanim ng Diyos sa atin,
ay dapat nating matuklasan at ito'y ating pagyabungin upang magbunga tayo sa buhay espiritual at buhay na ayon sa kalooban ng Diyos. At kung matuklasan natin ang pinakamahalagang perlas ng ating paglalakbay sa buhay, na nagbigay kabuluhan sa buhay, iwaksi natin ang lahat. Pipiliin natin ang siyang pinakamahalaga sa buhay. Walang iba kundi ang Diyos, ang ating tanging yaman, ang kanyang paghahari, na ating tanging kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig, na siyang nagpaalab ng ating relasyon sa isa't isa at sa kanyang nilikha at sa ibang tao. Ang kanyang liwanag, na siyang tunay na magtuturo sa atin sa tunay na daan upang sa panahon ng karimlan sa buhay at mga pagsubok sa buhay, Diyos pa rin ang siyang sentro ng buhay. Pakisabi sa katabi mo, Diyos ay sentro natin. Diyos ay sentro ng ating buhay. Siya ang esensyal sa buhay. Siya ang tanging yaman natin. Amen? Purihin natin ang Diyos.